Magandang umaga po sa bawat isa. At ako po ay nagagalak na kayo po ay pinili niyo ang Panginoon sa umagang ito para manambahan sa Kanya. And I do believe that as we preach the Word of God, it is not only informational, the Word of God is also transformational. Kaya po nitong magbago ng buhay ng tao. So let's enjoy listening at learning from the Word of God. Pinili nyo na pong manambahan sa Panginoon, pinili nyo na rin pong matuto ng salita ng Diyos. Ako po ang mangangaral, kayo po ang makikinig. Pag may nangangaral, pag may nagtuturo, I hope and I pray that you will learn something from the Word of God. Any learning that you will have, it is an added feather in your spiritual life. Ito pong inyong gagamitin para sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? So this morning, before we read the Word of God, ating pong sambitin yung ating pangako sa ating Panginoon. Iyan yung ating pangako. So tayo po mangangako sa Diyos sa umagang ito. At nais ko po na ito ay ilagay nyo sa inyong puso. Na pag tayo nangako, talagang isa sa buhay natin ito. So let us recite. Ready now? Recite. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Napakagandang pangako. Pag yan po yung ating isinabuhay, mga minamahal, ang iyong kaisipan, ang iyong paningin ay hindi tutuon sa kanino man, kundi ang lahat ng iyong problema, ang iyong paniniwala ay ang tanging solusyon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? So this morning, tayo po magsisimula na mag-aaral sa salita ng Diyos. Are you ready to hear God's Word? Handa na po ang bawat isa. Amen? So kindly open your Bible. In Matthew chapter 16, we will be reading verses 24 and 25. Matthew 16, 24 and 25. Basahin niyo po sa English, then I'll follow, I'll read it in Tagalog. Matthew 16, 24 and 25. Ready now? Read. Nang magkagayoy, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Verse 25. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyaon. So tayo po manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkabasa ng salita sa umagang ito. Hiling at dalangin po namin na iyong malayang pagkilos sa aming kalagitnaan, anumang pong kahadlangan upang kami iyong pagtiwalaan, Panginoon, ay hinihingi po namin ang tawad sa iyong harapan. Hiling po namin, tugunan mo po ang pangangailangan ng bawat isa, higit mong batid ang kondisyon ng aming puso, kondisyon ng aming buhay, kondisyon ng aming pananampalataya. Dalangin ko po, Panginoon, mula sa iyong salita, muli mo po kaming hamuning magtiwala sa iyo, manampalataya sa iyo, at lumakad ayon sa kalooban mo. Alam naming mahal mo kami, pagpapalain mo kami, at pangunahan mo kami sa aming pag-aaral at pangangaral ng iyong salita. Purihin ka, dakilang Diyos,
Ingatan mo rin po ang aming pastor nasa lugar po ng Santa Ana at sa kanyang pangaral, empower him. Dalangin namin, Panginoon, lahat ng ito sa dakila at matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody say, please be seated. Maraming salamat po. So natapos lang po yung ating revival meeting last Wednesday, Thursday, and Friday. And I hope and I pray that everyone was strengthened on their faith. What matters most as Christians is our faith. Yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. What is faith? Ano ba ang pananampalataya? We always say faith. What is faith? According to Hebrews chapter 11, faith is the substance of things hoped for. Ito ay laman. Ito ay binubuo ng mga bagay na tayo umaasa. The evidence of things not seen. Ito ay ebidensya ng mga bagay na hindi natin nakikita. That's why once we look on something, we need to use our spiritual eyes. And our spiritual eyes is our faith. Na tayo nagtitiwala that at the end of the road, there is something very good there for us. Yan po ang kailangan natin bilang mananampalataya. And as we hear God's word, the Bible says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang kailangan po natin, pag-asa. Pag may sakit ka, kailangan mo pag-asa. Pag matanda ka na, kailangan mo pag-asa. Pag may problema ka, ang kailangan mo pag-asa. Pag inalis natin ang pag-asa sa buhay ng tao, hindi na tayo lalabas ng bahay. Hindi na tayo makikipag-usap. When we lose hope in our life, wala na rin tayong pananampalataya. Para bagang lumulutang na lamang ang buhay natin at wala nang patutunguhan. That's why what the Word of God can guarantee on us, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kaya, importante po na tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. Handa ka ba makinig ng Word of God? Say amen. Pinili mo ng manambahan sa Panginoon sa umagang ito. Piliin mo nang ibigay yung oras mo, yung panahon mo, yung tenga mo, yung kaisipan mo, yung paningin mo na maatuto sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Ikaw yan. It's your life. And no one can lead our life better than the Lord Jesus. Kaya po ang ating titulo sa umagang ito is to have God's best. Yung best ng Diyos para sa iyo, God must be in the driver's seat. Ang Diyos ang dapat nakaupo sa manibela, sa upuan ng driver. Okay? Kaya ang tanong ngayong umaga, who drives your life? Sino ang nagpapatakbo ng buhay natin? May tanong din, what drives your life? What motivates you? Hindi yun ang tanong natin ngayong umaga. Kasi your life can be driven by guilt, by challenges, by hope, by ambition. Hindi yun. Hindi yung what drives your life. Ang ating tanong sa umagang ito, who drives your life? Ba't importante? Sino nagpapatakbo ng buhay ko? Okay? Dalawa lang po ang kategorya ng tao na sa loob ng vehicle. So atin mo nang aralan yung ating titulo sa umagang ito. Who drives my life? Sino nagpapatakbo ng buhay ko? Sa isang sasakyan, dalawa lang po ang uri ng tao. Pasahero at driver. Hindi na kasama yung konduktor. Kasi yung konduktor, siya din yung pasahero, nakasakay din siya sa loob ng vehicle. But the one who drives the vehicle is the driver. So dalawa lamang. Okay? Subalit, hindi lahat ng pasahero ay pasahero lamang per se. May pasahero na marunong ding mag-drive. Am I correct? Not all passengers are just a mere passenger. Some of them knows how to drive. Okay? So kung may driver na marunong mag-drive at may pasahero marunong mag-drive, what's the difference? The difference is where you are seated.
saan ka nakaupo. Kung ang upuan mo ay passenger seat, pasahero ka. Amen? Kung ang upuan mo ay driver seat, ano ka? Ikaw ang driver. Saan ka nakaupo? Okay? Yan po ang determination factor. As the driver drives, we are putting our life on his skill. Gaano ba siya kagaling mag-drive? Gaano ba siya mag-maneuver? Okay? Ano ba yung temperament ng driver? Mainitin ba ang ulo? Cool ba siya mag-drive? Ha? Abay, pag sabay siningitan, sabay nagmumura at nagagalit. Namamato ba siya ng barya sa kapwa driver niya? So we need to determine the condition of the driver. Why? Because what is at stake here is our destination. It's our life. Makakarating ba ako sa aking opisina? Makakarating ba ako sa aking patutunguhan? Makapagsimba ba ako ngayong umaga? Napakabalasubos ng driver na to. So we need to determine yung kondisyon ng driver. Bakit po? Kasi napakahalaga ng buhay na kanyang daladala. Alam niyo po ba ang vehicular accident sa Pilipinas? Ba't mahalaga yung driver? Kasi our life is at stake. In 2021 report, alam niyo ba ang ilan ang vehicular accident sa Pilipinas? 2021, 58,446 in a year. 58,446. At sa 58,000, ilan po ang namatay? Vehicular accident, 11,096. Sabihin, 18.9% ang namamatay sa vehicular accident. Ganon karami. 11,000 sa isang taon. Almost 1,000 per year ang namamatay sa vehicular accident. 1,000 per month ang namamatay. Kasi 11,096 in a year. Ang average po niyan daily, 156 ang road accidents. Araw-araw, may nagaganap na aksidente sa kalsada. 156. Ibig pong sabihin yan, pag dinivide natin yan sa 24 hours, lumalabas every 9 minutes may na-aksidente. Kung tayo po ay magpipreach ng 90 minutes, 1.5 hour, ilan na aksidente? If I'll preach 90 minutes, at ang average minute ng aksidente ay 9 minutes, ilan na po na aksidente on that duration? 10. Galing naman ni Jethro. 10. 10 na kaagad. Kaya napakahalaga mga minamahal, who is the driver? Kasi it might cause accident pag mali ang driver na may hawak na manibela na daladala ang buhay ng kanyang pasahero. Kaya importante, who drives your life? Pag ikaw ba nag-drive ng buhay mo, sure ka makakarating ka sa destination? Para sabi mo, sir, yung driver naman kasi hindi alam kung saan dadaan. Kaya sinasabi sa kanya, kumanan ka, lumiko ka. Naranasan nyo na mag-drive kasama misis nyo? Katabi nyo ang misis nyo? Di ba? Habang hawak ko yung manibela, sabihin sa'yo, mas mabilis dito tayo kumanan. O kumaliwa ka dyan. O tumabi ka dito. Naranasan mo na ba na ikaw na nga mag-drive? Parang gusto mo lang iwan yung manibela. Di ba? Traffic ang EDSA, saan tayo dadaan? Mag-Kuspeña tayo. Naranasan mo na yon. Pag nagdadrive ka, at focus ka sa yung ginagawa, and then somebody will tell you what to do, naiirita tayo eh. Tama? Mari sabihin ng marunong din ako mag-drive eh. O pasahero, pero marunong din ako mag-drive at alam ko ang lahat ng kalye ng Metro Manila. That's why. Okay, given. Marunong ka mag-drive. Magaling ka sa destination. Alam mo ang pasikot-sikot. Okay. You can be a very good driver. Right?
Ang tanong, who is the best driver that can drive our life? Who is the driver na kailangan natin to drive our life as Christian? Bilang mananampalataya, it is God. It must be God. Kailangan ang Diyos ang magpatakbo ng buhay natin. Kung importante ang credentials ng isang driver, let us look to God's credential. Can He be a very good driver to lead our life, to direct our life, to drive for us? What are the credentials of God? Kung tao, maaaring magkamali. Maaaring mas magaling ka sa iba. Tama? Kaya nga, nakikialam ka eh. Ang thinking mo, mas magaling ka, mas marunong ka. Kaya nga lagi nag-aaway ang mag-asawa. Bakit? May kompetisyon sa loob ng bahay. Sino ang mas magaling? Dapat mag-compliment. Huwag mag-away. Kasi pareho kayong magaling eh. Ang tanong, di ba pwede pagsamahin yung dalawang magaling? Pwede. Tama? Pwede. Kasi ang layunin sa atin ng Diyos to give our best in everything. What thy hand findeth to do, do it with all thy might. Ano man ang hawakan na yung kamay, ano man ang gawin na yung kamay, gawin mo ng buong puso mo. Ng buong kagalingan mo. Kung nag-aaral ka, magpakadalubhasa ka. Kung nasa opisina ka, ikaw dapat ang best employee. Ano sabi ni Pastor? Pag ang mundo nakaupo, ang Kristiyano nakatayo. Pag ang mundo nakatayo, ano dapat ang Kristiyano? When the world is standing, we should be what? The set of standards. Pag sila yung set of standards, ano dapat tayo? Dapat tayo outstanding. Dapat mas angat, dapat lagi ang Kristiyano. Bakit anak tayo ng Diyos? Amen? Now, let us look to God's credential. Pwede ba ang Diyos ang mag-drive ng buhay natin? O pa ba credential ng Panginoon na kailangan mo? Paliligaw ba tayo pag si God ang nag-drive ng buhay natin? Ano ba credential ni God? He parted the Red Sea. Kaya mo yan? No. He resurrected Lazarus from the dead. Kaya mo yan? Anong mga credentials ng ating Panginoon? He made the blind to see. Yung pilay, pinalakad niya. Yung pingkaw, inunat niya ang kamay. Ano pa kailangan mong patunayan para sabing, He is the best driver of my life? So mga minamahal, let us choose God as the driver of our life. To have God's best, God must be in the driver's seat. Siya dapat ang nagpapatakbo ng buhay natin. Huwag ka nang mamili ng iba pang driver. God is the best driver of our life. Wala nang iba. Kung mananampalataya ka, Kristiyano ka, hayaan mo nang ang Diyos ng Bibliang ito ang magpatakbo ng buhay mo. Bakit? Pinatakbo na nito ang buhay ko. It runs my life. God knows my destination. God knows what is best for me. At di niya ako ililigaw. Maring ako maligaw pag pinatakbo ko ang buhay ko, but with God, never. But nagkaliko-liko yung buhay natin. Inagaw mo ang manibela sa Panginoon. Pinatakbo mo yung buhay mo. You decide for yourself. What happened? Nang away ka, nagmura ka, diba? What happened? Yung pangarap mong maganda, nasira. Bakit? Kasi inagaw mo ang manibela sa Panginoon. Sa ating talatang binasa, mga minamahal, in Matthew 16:24, if any man will come after me, if any man, whoever, sino man, okay? Maaring ikaw. Okay? If anyone, the invitation of God is for everyone, will come after me. Siya ay susunod sa akin. Okay? Do you want to follow Christ? As a believer? Bilang anak ng Diyos?
Do you want to follow your Savior? Say amen. Lahat po tayo, it must be. Christ is our Savior. Christ is our God. He must be the one who leads our life. Because God knows what is best for us. Am I right? Kung ang Diyos alam niya yung mabuti para sa akin, abay susunod ako sa Kanya. Kung yung teacher mo, sinusunod mo dahil alam mo magaling, tuturuan ka ng tama. Kung yung politiko, sinusunod mo dahil alam mo makikinabang ka. How much more with God? Kung yung magulang mo, sinusunod mo dahil alam mong dapat, dahil silang otoridad, binigay sa'yo ng Panginoon. How much more with God? Ano ba ginawa ng Diyos sa atin? God save us. God gave Himself for us. Amen? So do you want to follow Christ? Say amen. What's the condition? Deny first yourself. You deny yourself. Tanggihan mo ang sarili mo. Once you decided to follow Christ, ang unang-una mong kalaban is yourself. Sino tatanggihan mo? Sarili mo. Ang kausap mo, sarili mo. Ang kalaban mo, sarili mo. Hindi ibang tao. When it comes to following Christ, your enemy, your best foe is yourself. If you want to follow Christ, the Bible says, deny yourself. Let Him deny Himself. Itatanggi mo ang sarili mo. Ano ba ang gusto ng laman? Pleasure. Ano ba gusto ng laman? Fun. Happiness. Joy. Profits. Treasures. Finances. Vices. Ano ba gusto ng laman? Sin. Kasalanan. Tatanggihan mo yan. If you want to follow Christ, you want to come after Him, you deny yourself. And not only that, secondly, you take up the cross. Cross speaks of our sufferings. Cross speaks of our afflictions, our struggles in life. Yung lahat ng babatahin mo, mabibigat na bubuhatin mo para sumunod ka sa Panginoon, pagdadaanan mo yan if you want to follow Christ. Ibig sabihin, hindi tayo exempted sa problema ng lupang ito. Life is a test. There must be trials in life. Because life is a test for us to be trusted by God. Kaya pumasa ka muna. Pag pumasa ka sa pagsubok, doon tayo pagtitiwalaan ng Panginoon. Okay? Then 25, for whosoever will save his life shall lose it. Yung ingat na ingat ka, gusto mong ingatan ang sarili mo, baka malaman din na baptist ako. Ayoko ng gulo eh. Ayoko ng may maririnig na sasabihin sa akin. Secret agent na lang ako ng Panginoon. I do not want to take the risk. Iniingatan mo ang sarili mo. Ayoko masyado mag-involve sa gawain ng Panginoon. Nasa gitna lang ako, neutral. Is there neutral in serving the Lord? Ang buhay mamimili ka, black or white. Right or wrong. Evil or righteousness. Walang nasa gitna. Okay? Kasi you need to make a stand. Ang isang Kristiyanong walang paninindigan ay isang Kristiyanong walang kwenta sa harap ng Diyos. Kailangan manindigan ka. Kristiyano ka ba? Mananampalataya ka ba? And whosoever will lose his life, for my sake, nawala ka ng buhay dahil sa Panginoon, shall find it. Kaya hindi ka talo pag naglingkod ka sa Panginoon. Hindi ka talo pag nagpagamit ka sa Panginoon. Dahil yung buhay mo sa akala mo'y nawala, hindi ka na-promote dahil Kristiyano ka. Dahil mabait ka, hindi ka nasipsip sa boss mo. Dahil sinasabihan ka lagi, napakamanang mo. Hindi ka maligawan dahil ang itsura mo parang old-fashioned.
Hindi ka magka-girlfriend kasi lahat ng babae sa church meron na. Naubusan ka na. Gusto mo maghanap sa labas, amo di Kristiyano ako eh. So you need to stand on your faith. At lahat ng nawala sa iyo, idadagdag sa iyo ng Panginoon. Okay? So tayo po mga minamahal, what we want is a simple formula for change in our lives. Gusto natin the easy way out, the step-by-step guide. Alam niyo po, sa paglago sa gawain ng Panginoon, wala po itong miracle guide, wala po itong recipe, wala itong formula. Ito po ay relationship. In finding God's will in our life is a relationship. It's not a formula, it's not a recipe, it is a relationship. Ang nais po ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Yan po yung layunin ng Diyos sa buhay natin. In 1 Corinthians chapter 1, verse 9, God is faithful, by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Ang nais po ng Panginoon, iniimbitahan niya tayo sa isang wonderful friendship with Jesus. Ano bang ating kalagayan before? In Romans 5:10, the Bible says, for if when we were enemies, kaaway tayo ng Panginoon, we were reconciled to God by the death of His Son. Tayo po'y nakapanumbalik, nakapagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak na si Hesus Kristo. Much more, being reconciled, we shall be saved by His life. Ano daw ang ating kalagayan before we got saved? Kaaway tayo ng Diyos. Yan po ang ating kalagayan bago tayo naligtas. We are God's enemies. Because God's will is a relationship, we need to have a relationship with God. First, you need to acknowledge that our relationship with God was cut off by our sin. Unawain po natin bilang mga tao na yung ating relasyon sa Diyos ay naputol dahilan sa kasalanan. That's why the Bible says in Romans 3:10, as it is written, there is none righteous. Sir, mabait ako ah. No, not one. Kumpara naman sa iba, hindi mo na ako ganun kasama. When you ask me, kumpara sa iba, sa kapitbahay, sa kaibigan, sa barkada, ako pinakamabait sa klase namin. Pero, sino pa niniwalaan ko, ikaw o ang Word of God? Ang sabi ng Word of God, there is none righteous, no, not one. Okay, tanong. Who will tell our righteousness? Tayong tao o ang Diyos? Sino magsasabing tayo ay mabuti? Yung tao na kapareho natin o ang Diyos na siyang author ng katuwiran? Who will tell? The Lord claimed, there is none righteous, no, not one. Kung lahat ay walang matuwid, wala kahit isa, we are putting ourselves in this situation. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ang lahat ay nagkasala. Sir, ako makasalanan? I just want to enjoy life. Mali ba maging masaya? Wala man akong inaapakang tao. Wala man akong sinasaktang tao. I just want to feel the joy, the pleasure. Ano ba yung naghirap ako, nagtrabaho ako, nagsikap ako, nagsakripisyo ako, and then I want to enjoy life? Mali ba yun? Alam niyo mga minamahal, what Satan will offer to us is a menu.
Sa menu, makikita mo yung ganda ng pagkain. Yung sarap ng picture, makikita mo, napakasarap. Sin is like a food. At pag kinain mo na yan, in-order mo na, natikman mo na, nasarapan ka, and here comes the bill. The bill is so high na ikaw mismo magugulat ka, sobrang mahal naman ito. May price po ang kasalanan. Sin is deceptive. Satan is a liar. Can you tell to your seatmate, Satan is a liar? Sabi mo sa kanya, ha? Tandaan mo yan, sinungaling si Satanas. Kung sinungaling siya, ibig sabihin, hindi siya nagsasabi ng totoo. Okay. Ina-advertise ni Satan that sin is fun. Ang kasalanan, masaya. Satan will promise us pleasure, but sin will give us misery. Ang pangako niya, ang kasalanan ay masaya, pero niya sasabihin sa'yo na ang kasalanan magdadala sa'yo ng misery. Okay? Sin will promise you fun, but sin will give you guilt. Pag nagkasala ka, niloko mo misis mo, nandaya ka sa opisina, nangopya ka, para ikaw ang maging honor, may guilt. Okay? Maaaring hindi nalaman ni misis, maaaring hindi nalaman ng teacher, maaaring hindi nalaman ng monitor, but there is guilt. There is guilt. Sin will promise you fun, but sin will give you guilt. Satan promises life, but sin will give you death. Okay? Hindi kasi sasabihin ni Satan sa'yo na pag namuhay ka sa kasalanan, ay mawawalan ka ng joy. Amen? Pag namuhay ka sa kasalanan, wala kang joy. Wala kang kasiyahan na nagmumula sa loob, na nagmumula sa Panginoon. Ang lahat ng kasiyahan mo laging outward. Pag may happenings, masaya ka. Pag may gimmick, masaya ka. But when you are alone, the guilt is there. Yung takot mo na mabuko ka. Alam mo ba ang sabi ng Bible? Sa kasalanan, nothing covered that shall not be revealed. Maring naitago mo yung kasalanan. Walang nakaalam. Ikaw lang. Nakuha mo yung pera. Naiuwi mo yung stapler. Naiuwi mo yung coupon band. Nangodiko ka. Walang nakahuli sa'yo. Naalala ko na naman nung nag-aaral ako nung college. Talaga naman. Yung aming security guard talaga nakaklase, napakatapang. Nag-exam kami. Security guard yun, laki. Parang si Hamid. Yung laki ng security guard namin. Security guard, the same time, estudyante, kaklase ko, mechanical. Nag-exam. Siyempre, security guard, nag-duty. Parang hindi siya nakapag-aral. Nangodi ko. May pirasong papel, hawak-hawak niya sa kamay niya. Habang nag-e-exam. Dumaan yung teacher namin. Nakita siya. Mr. Bondok, ano yan? Sabi nung kaklase ko. Biglang ginanon yung kamay. Pum! Tinikom. Ano yan? Security guard, ang laking mama. Sabi niya, snappy. Wala to, sir. Ano yan sa kamay mo? Wala to, sir. Talagang parang militar. Oo. Buksan mo yan. No, sir. Akin na yan. No, sir. Talagang nakipag-agawan yung teacher ko. Hindi binigay nung kaklase ko. Dahil walang pruweba, wala. Tuloy lang nga exam. Ang laking mama nun eh. Kung patulan siya nun,
Baka isang big boss sa teacher ko, bagsak siya. Elite lang ng teacher ko. Tama? You will do anything, sometimes it's wrong, para pumasa ka. Para ma-promote ka. Para makuha mo yung kliyente. Para makuha mo yung kontrata. Mandadaya ka. Para mapaibig mo siya, sasabihin mo, binata ka. Ano papakita mo? Maganda, mga gold rings mo dyan, yung laman ng wallet mo, paparamdam mo na ikaw ay bigatin, papapogi ka, papabango ka. Tataka si misis mo, parang naliligo ka ng pabango yata. Papasok ka lang sa opisina, naliligo ka ng pabango. May date ka ba? Sabi mo, wala. Hindi ka ba nasanay sa akin? Ganyan ako lagi. Siyempre, nasa sales tayo. Dapat laging mabango. Diba? Dadayain ka ng kasalanan. Hindi kasi sasabihin ni Satan sa'yo na ninanakaw ng kasalanan ang kapayapaan mo. Yung feel mo na mahuhuli ka, yung mabubulgar ka, dahil ang sabi ng Panginoon, nothing covered that shall not be revealed. Hindi habang buhay, maitatago mo yan. Ang kasalanan ay mabahong bagay. Kahit takpan mo yan, sisingaw yan. I-reveal ka ng Panginoon. You can fool people sometimes, you can fool people many times or oftentimes, but you cannot fool people all the time. God will expose you. Para ipahiya ka, para itama ka. Dahil mahal tayo ng Panginoon eh. Ayaw ng Diyos mamuhay tayo sa kasalanan. My life verse in life is Psalm 66 verse 18. Pahalagay mo nga yung Psalm 66 verse 18, kapatid. Napakagandang talata nito. Basahin natin ng sabay-sabay. If you want answered prayer, sauluhin mo to at isabuhay mo to. Ready now? Read. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not. If you want answered prayer, if you want the Lord to answer your prayer, your plea, huwag kang magtago, huwag kang mamuhay sa kasalanan. Bakit? Anak ka na ng Diyos. Kristiyano ka na. Mananampalataya ka na. Tinubos ka na sa halaga. Alam niyo ba't si Christ namatay? You know why Christ died on the cross? Dahil may kasalanan na magdadala sa atin sa kapahamakan. God hates sin, so don't love sin. Kung Kristiyano ka, huwag mong mahalin ang kasalanan dahil galit si Kristo sa kasalanan. Galit ang Panginoon sa kasalanan. Sin is transgression of the law. Sir, maliit lang naman ang ginawa ko eh. Pag may batas na sinuway, gaano mang kalaki o kaliit ang batas, pag sinuway ang batas, ang sabi ng Bible, kasalanan. Sin is transgression of the law. Kung kumupit ka ng piso, kasalanan ba yon? Piso lang? Kung nagnakaw ka ng 1,000, kasalanan ba yon? Siyempre, 1,000 yun eh. Yung piso. Piso lang? Hindi na nga pinupulot ng mga bata yung piso? Ano sabi ng Bible? Ang kumuha ng hindi sa'yo ay kasalanan. Ano mang bagay na kunin mo na hindi sa'yo at di ka nagpaalam, transgression of the law. So pagdating sa kasalanan, walang malaki o maliit na kasalanan. Kung nanakit ka sa pamamagitan ng pagsabunot at sinanakit sa pamamagitan ng pagsuntok, parehong kasalanan. Bakit? Pareho kayo nanakit. Kung nangopya ka, isa lang ang kinopya mo, at siya nagkodiko, nakalagay sa ilalim ng sapatos, yung lahat ng formula, ikaw sumilip ka lang sa katabi mo.
Nagmatalinaw ka lang. Kasalanan pa rin. Bakit? Nagnakaw ka ng sagot ng katabi mo. Siya nandaya sa exam. So sin is transgression of the law. Huwag nating pababawin ang kasalanan. Na para bagang ito, gray area to. Pwedeng hindi. Parang white lies lang yan. Ang white lies, hindi. Lie is a lie. And lie is a sin. Ano man ang kulay ng lie, kasalanan pa rin yan. So mga minamahal, dadayain tayo ni Satan. He is so deceptive. Hindi niya sasabihin sa'yo na maaaring hindi ka makakatulog ng ilang gabi dahil nagigilty ka sa kasalanan ginawa mo. Nakatulog ka ba? Yung fear na mabubulgar ka kinabukasan. You are so suspicious sa mga taong nakakasalamuha mo na, alam ba nito yung ginawa ko? Pag uuwi ka ng bahay, kakabaka-baka, pagbukas mo ng pinto, baka bigla kang batuhin ng misis mo. Dahil nalaman na meron kang kirida, malaman na meron kang dinidate, malaman na meron kang babae. Alam mo yung ganung feeling? Di ba? Nakakatakot. Na akala mo wala nakakita sa'yo, hindi mo alam, meron. Meron! Meron! Lalo na ngayon, lahat pwedeng di camera. Tama? Akala mo, ginawa mo yung krimen o yung mga pulis na gumawa ng panghuhuli doon sa Cavite. Akala nila wala. Lahat pala naka-CCTV. Di ba? O, yung mga shoplifting, yung naglalagay ng mga sa, hahanga ka eh. Isipin mo, isang malaking, ganitong kalaking item, kaya niyang isingit dito at kaya niya maglakad. Can you imagine that? Akala nila wala nakakita, di nila alam naka-CCTV. Lahat ng kasalanan ng ating ginawa, gaano man kaliit o kalaki, nakita lahat ng Diyos. And I do not want you to live in fear, in anxiety, na baka ibulgar ka na, biglang ituro ka ikaw, o mabuko ka na. I do not want you to live in guilt. Pag Kristiyano tayo, dapat meron tayong joy, may kapayapaan sa buhay natin. Yung pwede kang ngumiti, yung pwede kang makatulog ng mahimbing, kasi alam mo, you are right with God. Inaayos mo, you are trying your best to be right with the Lord. Pero alam mo, pag meron kang nagawang mali, may nagawang kasalanan, may tinatago kang kasalanan sa buhay mo, yung guilty feelings, ang lalim eh. Hindi ka makatulog. Kaya nga mga mister, para mabawasan ang mga kulubot, pilegis sa noo natin, mag-ayos tayo ng buhay natin. Isa lang ang babaeng binigay ng Diyos sa'yo. Sino yan? Huwag mong pagsisihan yung asawa mo ngayon. Amen? Dr. Wilson, amen? Diba? Sila Ronnie, Bon, ha? Moreng, ha? Raju, Doc Joben, ha? Pastor, Victor, Edgar, ibibigay sa'yo, Edgar, ha? Nakapackage na, handang-handa na ang Panginoon. Inaantay lang niyang buksan mo. Marireveal sa'yo kung sino yan. Ha? Isa lang po. Pag Kristiyano ka na, isa lang dapat ang focus ng paningin mo. Yung mahal mo. Allen, si Weng lang ang binigay ng Diyos sa'yo. Ha? Hamed, si Harriet lang ang binigay ng Diyos sa'yo. Mga minamahal, piliin po natin maging mabuting Kristiyano. Bakit po? Huwag mo nang dagdagan ng kasalanan ng sanlibutan. Yan ang ginawa ng kapitbahay mo eh. Yan ang ginawa ng kaklase mo eh. Yan ang ginawa ng tiyo mo eh. Yan ang ginawa ng nakatira sa taas nyo eh. Kakayahin mo pa. Nakita mo na kung gaano umiyak yung mga bata. Nung nag-aaway kayong mag-asawa. Halos madurog yung puso mo. Awang-awa ka sa mga pamangkin mo. Awang-awa ka sa kapitbahay mo. Eh, ba't ngayon inuulit mo lang? Ba't di ka natuto?
Kristiyano na po tayo. Anak na po tayo ng Diyos. Dapat matalino na tayo, huwag tayong padaya sa dyablo. Hindi sasabihin sa ni Satan na pag gumawa ka ng kasalanan, pwede kang mapahiya. Hindi sasabihin sa ni Satan na pag gumawa ka ng kasalanan, masisira ang testimony mo. Kayong mga bago, manindigan na kayo. Tatay Obed. Tama ba ako si Tatay Obed? Oh? Manindigan ka na, tatay. Bagong baptize ka. Diba? Bagong mananampalataya ka. Ang sabi ni tatay, papabaptize na ako. Talagang maninindigan na ako na binago na ako ni Kristo. Ha? Panindigan nyo, tatay. Dahil may mga tao nakatingin sa inyo. Hindi siya sabihin sa'yo ng dyablo na pag uminom ka uli, masisira testimony mo. Hindi sabihin sa'yo ng dyablo na kapag inom mo ka, sabi, nauunawaan ka naman namin eh. Kasi bisyo mo talaga yan eh. Unti-unti lang pare. O ngayon ha, isang tagay lang muna. Basta tropa-tropa lang. O pre ha, ligtas na ako, isang tagay lang ha. Susunod, hindi na pwede ha. Pagbibigyan ko lang kayo ngayon. Hindi pwedeng ganun. Akala natin okay lang. Mga kapatid, pag Kristiyano ka na, hindi ka na dapat umiinom ng alak. Amen? Parang walang umiinom na. Pag Kristiyano ka na, hindi ka na dapat umiinom ng alak. Amen? Bakit? The Bible says wine is a mocker. Ang alak ay mapanglait, mapanudya. Tama? At pag tayo nadaya, nawalan tayo ng karunungan. Marami nang sinirang buhay ang alak. Sinira ang testimony mo. Sinira ang pamilya. Sinira yung karir mo. Naalala mo yung magaling na judge o magaling na lawyer? Nagsimula sa New York. Ang bilis niyang na-promote. And then, natutunan niya yung social drinking. Dahil siyempre, nasa isa siyang malaking kumpanya, marami siyang kliyente, meron silang mga meetings, social drinking. Hanggang naging ano siya? Alcoholic. Uuwi na siya, madaling araw, tanggal na lahat ng mga, wala nang maayos na kasuotan, gumagapag na. Hindi niya nakontrol yung sarili niya. Yung karir niya maganda, bumagsak ng bumagsak. Naghiwalay sila mag-asawa, di nila kayang bayaran yung apartment, bahal pinabayaran na niya yung kanyang trabaho. Pag umuwi siya, nasasaktan pa niya yung pamilya niya. Yan ang alak eh. Kung yan ang epekto ng alak, ba't pupunta ka pa dun? Mga nanay, gusto niyo ba na si Mr. umiinom ng alak? Answer me. Gusto niyo ba sa bahay niyo may nagiinuman? Na may naninigarilyo? Ayaw natin eh. Bakit? This is a Christian home. We are Christians. Kung sa iba, okay lang. Pwede, pero sa atin hindi. Others may, but I cannot. Kristiyanong tahanan to eh. Makita mo yung nakalagay sa mga paligid, Bible verses. Kaya ingat po tayo. Pag Kristiyano ka, hindi ka na dapat umiinom ng alak. Even social drinking. Amen? Amen? At pag mong hamunin, ba't di ka na umiinom? Takot ka ba sa misis mo? Tanungin mo ako, ba't di na ako umiinom? Takot ako sa misis ko? Hindi ako umiinom kasi sinabi ng Bible, wine is a mocker. Be ye filled with the Spirit and not with wine. Pangit na Kristiyano ko, umiinom ako. Tapos tatayo ako sa pulpitong ito. Ay kung may nakita sa akin, do you think maniniwala pa sa sasabihin ko? Sira na testimony ko. Amen? Leaders, tinalaga kayo ng ating pastor para maging huwaran ng mga miyembro. Mga preachers, tinalaga kayo ng ating pastor para pangunahan yung mga bagong kapatiran. Yung mga tao sa distrito natin. Maging mabuti kayong halimbawa para sa kanila.
Huwag mong tanungin, ba't di ka na umiinom? Pasalamat ka, hindi umiinom. At kung umiinom ka, itigil mo. Bakit? Mali. Mali. Maling testimony. Akala mo okay lang sa mga kasama mo sa trabaho na nakikipag-inuman ka, social drinking, akala mo okay lang. Pero at the back of their mind, pare-pareho lang naman pala eh. Sabi mo, Baptist ka, ako hindi. Hindi ako nagba-Bible, ma-attend ka ng Sunday, wala naman palang pinagkaiba eh. Anong ginagawa natin? Hinahadlangan natin na ang tao makakilala kay Kristo. Alam ba yung effect ng ginagawa mong desisyon? Alam ba yung epekto ng desisyon ginagawa mo? Nilalagyan mo ng wall, ang tao makakilala kay Kristo dahil sa buhay na meron ka. Dadayain ka ng dyablo. Satan is a liar. You can enjoy the pleasure, but you cannot control the consequences. Tandaan niyo po yan. We have the choice. We can handle the choice. Ako ang pipili, iinom ba ako, mambababae ba ako, magsusugal ba ako, mga away ba ako, magmumura ba ako, magnanakaw ba ako, mandadaya ba ako. It's my choice! Pero pag ginawa ko na yan, hindi ko hawak ang konsekwensa nung ginawa ko. There is always a consequence. Pag ako'y uminom, ano konsekwensya niyan? Mag-aaway ako, masisira testimony ko, lalayo sa akin ang pamilya ko, pag nang babae ako, masisira ang pamilya ko, hawak ko ba yun? Hindi mo na hawak yun. It's a consequence. The choice is yours. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang pipili. Pero yung konsekwensya ng ginawa mo, it's beyond you. Kaya huwag tayo magyabang. Kaya ko to. I can handle this. No, it's not. No, it's not. I'll tell you. Dinadaya ka ng dyablo. Satan is a liar. Huwag kang padaya. Ang matinong Kristiyano, hindi ka tuturuan uminom. Hindi ka yayakagang uminom. Hindi ka i-challenge uminom. You have control in your choices, but you don't have any control in the consequences. Satan is a liar. That's why we need to be saved. Kaya kailangan ang tao ay maligtas dahil ang dyablo ay mapandaya. Sabihin ng dyablo, mabait ka naman eh. Maayos ka naman eh. Para wala naman kayo ng buhay eh. Hindi ka rin nagbumura. Maayos ka naman tatay. Maayos kang nanay. Maayos kang estudyante. Maayos kang empleyado. Okay na yan. I always say, lahat tayo nagkasala. Gaano man kalaki o gaano man kaliit. At yung kasalanan natin ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Ano po sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong klaseng kasalanan? Any sin. May bayad. Malaki o maliit. Iisa ang bayad. Ano po? Kamatayan. An eternal punishment. Death in hell. Kaya huwag kang padaya sa dyablo na okay ka. No, you're not okay. Kailangan mo si Christ. You cannot bring yourself to heaven. Mabait ako eh. Ano sinabi na nga ng Bible eh? Ano sabi ng Biblia? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Ipaliwanag mo sa akin itong Titus 3:5. Titus 3:5. Sabi mo mabait ka? Sabi mo maayos ka? Ipaliwanag mo sa akin to. Not by works of righteousness. Hindi sa gawang katuwiran. Mabait ako gumagawa ng katuwiran. Okay? Which we have done. Na ginawa natin. Okay? Nag-aral ako mabuti. Nagpakabait ako. Maglinis ako ng bahay. Sumusunod ako sa magulang ko. Model employee ako. Diba? I tried to be good. Sabi ng Bible, not by works of righteousness which we have done. Hindi sa ginawa ko. Kahit ikaw pa, pinakamabait na tao sa buong mundo, you are the model person of the planet.
Planet na, hindi lang Philippines. Ang sabi ng Bible, but according to His mercy, He saved us. Saan tayo naligtas? Yung awa, yung habag. Kung hindi tayo kinahabagan ni Kristo, tayo po lahat ang magbabayad ng ating kasalanan. At ang sabi ng Bible, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo magbabayad. Ano po yung bayad? Balik ka sa Romans 6:23. Ang bayad ng kasalanan, kamatayan. Wala po tayong kakayahang bayaran yung ating kasalanan. Wala. Hindi pambayad ang mabuting ginawa sa kasalanang nagawa. Hindi po. I always say, ang buhay parang timbangan. Ang tao gagawa ng mabuti, ang tao gagawa ng masama. Ang tao gumawa ng kaunting masama at gagawa ng pagkarami-raming mabuti to outweigh yung nagawa niyang kakaunting kasalanan. That's the life of a person. Ang buhay parang timbangan. Gagawa ang tao ng maraming mabuti. Tutulong sa kapwa, magkakawang gawa, magbibigay, magpapakabait, susunod. At yung kaunting kasalanan na tayo minsan nagsinungaling, nangopya, nagmura, nagalit, kaunti lang. Ito, ang dami-dami na outweigh. Tanong, binura ba nung ginawa mong mabuti yung nagawa mong kaunting kasalanan? Binura ba niyan? No, in-outweigh. Mas mabigat, mas marami. Pero yung kakaunting kasalanan, nandun pa rin. At itong kakaunting ito, ang sabi ng Romans 6:23, for the wages of kakaunting kasalanan ay kamatayan. May hatol pa rin. Dito ka hinahatulan ng Diyos. Dito, hindi dito. Dahil ito wala to, ang sabi ng Bible, yung ating mabuting gawa sa harap ng Diyos, just basahan lamang sa harap ng Panginoon. Ang katuwiran natin, basahan lamang sa harap ng Diyos. Ang basihan ng Diyos, eto. Ba't siya namatay? Hindi dahil dito. Namatay siya dahil dito. Dahil ito magdadang sa atin sa kapahamakan. Yung kaunting kasalanan, doon namatay si Christ. That's why Christ died on the cross. Dahil sa kaunting kasalanan sinasabi natin. So mga minamahal, napakabait sa atin ng Panginoon. Sa verse 8 ng Romans chapter 5, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, anong ginawa ni Christ? He died for us. Namatay siya para sa atin. Sino nagkasala? Taas na kamay. Tayo. Sino dapat magbayad ng ating ginawang kasalanan? Sino dapat ang magbayad? Tayo nagkasala? Sino dapat magbayad? Tayo dapat. Tama? Ako dapat magbayad ng kasalanan ko. Pero pag ako nagbayad ng kasalanan ko, anong sabi ng Bible? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. I don't have the right to pay for my sin. My good works cannot pay for my sin. Sino ang may kakayang bayaran ng aking kasalanan? Si Kristo. Christ died for me. Kaya nga sabi ng Hebrews 9:22, without the shedding of blood, there's no remission of our sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang tanging kailangan natin para tayo patawarin ng Diyos ay yung ginawa ni Kristo. Christ died for us. Ba't niya ginawa yan? Kasi mahal niya tayo. Ano dapat gawin ng tao? Naunawaan natin na tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. We sin against the Lord. That's number one. Naunawaan natin, there's a payment of our sin, death in hell. Naunawaan natin, Christ paid the penalty of our sin. Anong dapat natin gawin? Chapter 10, verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.
Kung ihahayag mo ng iyong bibig si Jesus at sasampalataya ka ng iyong puso na binuhay siya mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya pag tayo po nagkakaroon ng prayer of acceptance, I will lead you in prayer, you follow after me, sundan mo ko sa panalangin na to, at yung panalangin mo nagmumula sa iyong puso, at nais kong marinig ang iyong panalangin. Ito po yung talatang ito. Bakit? Verse 10, For with the heart, mula sa puso, ang tao inanampalataya sa katuwiran, at mula sa bibig ay sinasaysay sa kaligtasan. Okay? And with the mouth, confession is made unto salvation. Doon pumasok yung verse 13, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya importante po sa ating mga kaibigan na narito, kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, tanggapin mo si Jesus sa iyong puso bilang yung Panginoon tagapagligtas. Ang kasalanan mo, magdadala sa iyo sa kapahamakan. Nadaya ka ng dyablo, dinaya tayo ng dyablo, ang sabi ng dyablo, masaya ang kasalanan, ang sabi ng dyablo, okay lang na magkasala, just fun, have fun in life, minsan ka lang dadaan sa lupang ito, maranasan mo na lahat, gawa ka na ng kalokohan ngayon, and then, bago ka mamatay, ma-realize mo, saka ka bumalik sa Panginoon, saka ka lumapit sa Kanya. Is it the right way? No, it's not. Napaka-clever po ng dyablo. Dadayain tayo. Okay? Kaya, this is the moment. Salvation is now for you. Accept the Lord Jesus in your heart as your personal Lord and Savior, and you repent from all your sin. Kaya importante po na meron tayong relationship tayo sa Panginoon. Kasi si God, He will never let us down. We can count on Him. God is reliable. God is worthy of trust. How can God be God to our life? Make Jesus the manager of your life. Hayaan mo na si Kristo, yung boss mo. Ang problema, ang nais natin, we want to be the manager of our own lives. This is my life. I want to run it. I want to lead it. I want to direct it. Ano nangyayari? We always argue and disagree with God. Nakipagtalo tayo lagi sa Panginoon. Ang thinking natin, we know what is best. Ang dahilan ba tayo po ay under ng maraming stress sa buhay because we constantly fighting God in our mind. Alam ko, sinabi ito ng Diyos, pero ito gusto kong gawin eh. Maraming Kristiyano ganyan eh. Alam natin ang Biblia, alam natin ang tama at kung anong mali, pero hindi natin makontrol yung ating damdamin. We cannot deny ourselves. Every morning, kapatid, na ikaw ay gigising, you have a decision to make. Who's going to be in charge of your life? Who's going to be in control? Ikaw ba o si God? Who's going to call the shots? Ikaw ba o si God? Every day, moment by moment, you are making that decision. Pag ang pinili mo ay ang sarili mo, na mag-manage ng buhay mo, it causes conflict, confusion, stress, problems sa buhay natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, if anyone will come after me, let him deny himself and take up the cross and follow me. Anyone who intends to come with me has to let me lead. Ang sabi po ni God. We are not on the driver's seat. God must be on the driver's seat. Ano po dapat gawin ng mga Kristiyano? When we become believers in Christ, we give Him the driver's seat. The moment you got saved, tinanggap mo siya sa puso mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon ng buhay mo. Hindi lamang tagapagligtas. As your Lord, the Lord of our life. Sabi ng Panginoon ng buhay natin, God must lead us. Must be the ruler of our life. Ang problema sa atin, nilagay mo si Christ sa driver's seat at ikaw nasa back seat, and what happened? You become a backseat driver. Marunong din ako mag-drive eh. Ayoko rin patakbuhin ang buhay ko.
we are constantly giving God our advice. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, ikanan mo nga. Panginoon, stop. Panginoon, wait. Panginoon, bilisan mo nga. Mas pumunta sa lugar na yon. Nakikialam tayo sa paraan ng Diyos. Ang tingin natin, mas tama yung paraan na mayroon tayo. We want to run our life. Look at your life. You gauge your life today. Because you're the one who drives for your life, look at your life. Masaya ka ba? Are you fulfilled? Do you have joy? Or you have lots of problems in life? Yung problema mo nag-occur because of you. Dumami ang problema dahil ikaw. Bakit? Nag-inerti ka. Nainis ka. Pumatol ka. Nang bash ka. Nang away ka. Nang bastos ka. Nang liit ka ng kapwa. Dahil ikaw. Inunahan mo ang Panginoon, what happened? Ano, hindi natin pwedeng unahan ng Diyos eh. Hindi natin inuunahan ng Diyos. Lumilis tayo sa daan ng Panginoon. So kung ang daan ng Panginoon ay ito, hindi mo siya pwedeng unahan sa daan na nilatag niya para sa'yo. Lumilis ka sa daan inilatag ng Diyos. Ang nais ng Diyos, diretso, ang gusto mo kanan. Ang nais ng Diyos, diretso, ang gusto mo kaliwa. Then look at your life. Sabi ng Panginoon, sa daang ito, kasama mo ako. Sa daang yan, mag-isa ka. Pag kailangan mo ako, tawagin mo ako. Just a call away. Sana maalala mo ako. Ano yung problemang dinadala natin sa buhay ngayon? Na tayo mismo nagdagdag sa buhay natin. Wrong decisions in life. Pumatol ka. Akala mo, jackpot na. Akala mo, ito na. You never consult the Lord. You never ask God, Panginoon, ito bang kalooban mo? Ang world mag-o-offer sa'yo ng marami. Maraming i-offer sa'yo sa libutan ito. Na ang layunin, ilayo ka sa gawain ng Panginoon. Yes. Kaya sabi nga ni Pastor sa atin, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi lahat ng pogi, jojowain. Hindi lahat ng maganda, liligawan. Dahil hindi lahat kayo ng maganda, babae. Di ba? Oh, ingat ka. Oh. Hindi rin lahat ng pangit, sa paningin mo, walang kwenta. Pag anak ng Diyos yan, sa paningin ng Diyos, napakaganda niyan. Maganda ka ba ngayong umaga? Sa harapan ng Diyos. Lahat tayo, we are beautiful in God's eyes. We are important before the Lord. Kaya nga tayo naligtas eh. Kami naman, we need to be careful with our decisions. Never argue with God. When you allow God to lead your life, hayaan mo siya. Hayaan mo siya. Kasi we are safe in God's hand. Pag nasa kamay tayo ng Diyos, safe tayo. God knows the starting point and God knows the end of our destination. God is the Alpha and God is the Omega. God knows how we started and God knows the end of our life story. Naniniwala ka doon? Alam ng Diyos yung buhay mo? Do you believe that? Wala natatago sa Diyos? Alam niya, bumagsak ka. Alam niya, ngayon, broken-hearted ka. Alam niya, ngayon, may pinagdadaanan kang karamdaman. Alam niya, ngayon, may problema kang mabigat. Alam niya, ngayon, pasaway yung anak mo. Alam niya ngayon, alanganin yung negosyo mo. Alam niya ngayon, kaaway mo yung biyanan mo. Alam niya ngayon, nahuli ka sa pagkakamali mo.
Alam niya ngayon. You want to quit. Alam niya ang kalagayan mo. God knows our condition. Amen? And God knows our story. And God knows the end of our story. May nilatag ng mapa ang Diyos sa buhay natin. Lahat tayo. May tinalaga na ang Panginoon. The moment you got saved, may mapa ng sinulat ang Panginoon. Ito ang dadaanan mo, anak. Just follow after me. Up, detour, liko tayo. Diretso lang, anak. Up, malubak. Rough road, anak. Maraming problema. Kapit na, huwag kang bibitaw, anak. On the other side, makinis na. Tapos na yung problema, napagtagumpayan natin. Sama-samahan kita. Hindi kita iiwan, anak. As you go along the way, till you reach the finish line. God knows the start of your story and God knows the end of your story. Amen? Then why worry in the middle? Ba't nag-aalala ka ngayon? Kung alam ng Diyos ang simula ng buhay mo, the moment you got saved, inilatag na ng Diyos, iginuhit na ng Diyos yung mapa niya para daanan mo, to equip you for your destination. Why you worry in the middle? If God knows what is best for us, and that best is our best destination, then why worry? Ba't nag-aalala ka sa kalagitnaan ng buhay mo? Bagkos alam mo na ang ending ng buhay mo sa kamay ng Diyos. Why worry? Ba't mo siya iiwan? Ba't kami, dahil malubak na yung daan? Dahil hindi ka na makadiretso? Dahil hindi mo na makita, tama pa ba itong dinadaanan ko? Maayos pa ba itong dinadaanan ko? Sa Panginoon, walang pangit, walang mali, walang sirang daan. God can make a way. Tiwala lang. Have faith in God. So, mga minamahal, to have God's best, God must be in the driver's seat. Siya ba nagpapatakbo ng buhay mo? O ikaw? Kinain ka na ba ng sanlibutang ito? To have God's best, God must be in the driver's seat. Don't let distraction keep me from God's best. Ano po yung mga distraction ng buhay natin? Proverbs chapter 4, verse 5, get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words of my mouth. Isa po sa mga importanteng test sa buhay natin ay yung ating response sa cultural distractions. Ano yung distractions? Ito yung mga kaguluhan, ito yung mga gambala, ito yung magpapalito sa'yo para maabot mo yung God's best. Ano po yan? In 1 John chapter 2, verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan, kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. If you love this world, mahal mo ang sanlibutang ito, mahal mo yung lahat na nakikita mo rito, ang sabi ng Panginoon, wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama. Verse 16, for all that is in the world, eto ang lahat na nasa sanlibutan, the lust of the eye, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Okay, tandaan niyo po yan ha. Lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life.
Iyan ang nasa sanlibutan ito. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Verse 17. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon, tatapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Ano ba yung mga distractions? The distractions of popularity. Kung gusto mong sumikat, ma-out of focus ka sa Panginoon. Yan yung pride of life. Okay? Gusto mong mapansin ka. Gusto mo maging kahawig ka ni Lee Min-ho. Gusto mo maging K-pop singer ka o dancer ka. Gusto mo maging Korean pop idol ka. Bakit? Gusto mo kasi maging popular. Gusto mong sumikat. Pag Kristiyano ka, you not live by popularity, but by conviction. Pag Kristiyano ka, nilalagay mo yung borderline, eto yung popularity, eto yung conviction. Dito ako. Ito yung pininindigan ko. Okay? Anong standard mo bilang mananampalataya? Lagi na lamang bang sasabihan yung mga Baptist? Lagi na lamang sasabihan yung mga Baptist na manang manamit. Manang ba kayong manamit, mga Baptist? Mahaba, ha? Pag kayo nagpalda, talagang halos sayad sa simento. Tapos saradong-sarado ang mga damit ninyo. Sabi sa'yo ng office mate mo, paano ka maliligawan yan? Napakamana mong manamit. Daig mo pa yung lola ko sa haba ng palda mo. Pag narinig mo yan, and you want to be popular, what you gonna do? Kaya pala ako naliligawan ng crush ko. Kaya pala ako pinapasin ng crush ko. Ano gagawin mo? Pag uwi mo sa bahay, bubuksan mo si Shopee. Bubuksan mo si Lazada. Andito kanina si Salora narinig ko Di ba may-ari ng Salora? Yung bisita natin kanina. Anong apelido nyo sa ano? Akala ko Salora. Kasi laging narinig ko kay mama Salora. Ay ma. Di ba? Bukas ka kaagad, magbabrowse ka. Ano ba yung mga damit na mga latest fashion ngayon na bagay sa akin? Ha? Takbo ka sa SM, takbo ka sa Ayala. Bukas ka ng Shopee, bukas ka ng Lazada. Anong latest ngayon? Kinabukasan, ang dating manang, ngayon, fashionista na. Diba? Dadaanan mo ngayong crush mo. Diba? Talaga magpaparamdam ka. Eto na ako ngayon, my new look. Ang dating yarda ng tela na palda, ngayon, lampi na lang. Dati ang haba Di ba? Ngayon, lampi na lang. Gano'n ba kalaki lampin? Di ba? Yung mga miniskirt ba? Pag miniskirt, inikot mo, parang lampin lang yan, inikot mo sa katawan Bakit? Dahil sinabi ng ibang mga tao, namanang ka, kaya di ka napapansin, sinunod mo agad. Sinunod mo yung sinabi nila, pero tinalikuran mo yung sinabi ng Diyos. Sinunod mo sila, pero sinuway mo naman ang Panginoon. Huwag kang magdamit ng sanlibutan kung Kristiyano ka. Dapat damit Kristiyano ka. O mo sabihin maging popular ka para kilalanin ka ng tao. Dapat popular ka sa harap ng Diyos. Dahil marami popular sa sanlibutan ito, pinapalakpakan ng tao. Tama? Pag nag-concert yan, full pack. Talagang gumagasos ng libo-libo ang mga tao para manood, para magsaya. Dahil popular sila, sikat sila. Ang tanong, yung taong popular na yan sa lupa, popular ba sa harap ng Diyos? Yung pinapalakpakan mo sa lupa, pumapalakpak ba ang Diyos sa kanila? Ang galing naman ng mga to. Grabe, habang nanonood, may drugs pa. Habang nag-concert, may mga inuman pa. Ang ganda naman ito, talagang napakalaswa ng mga to. Pinapalakpakan ba ng Diyos yung mga yan? Hindi Pero ikaw, bagamat di ka popular sa tao,
pero inayos mo yung buhay mo, nagdamit ka ng damit Kristiyano, namuhay ka ng buhay Kristiyano, nagtapat ka sa Panginoon, naglingkod ka sa Panginoon, sa harap ng Diyos, popular ka. Nalulugod sa iyo ang Panginoon. So don't be popular. Pag yan ang hinanap mo, aagawin yan. If you are always worried about what other people think, you will be distracted from your destiny. O, isipin sabihin ng tao, opinion nila yun eh. Manang ka naman. Pag ganyan ka, ang daing bawal sa'yo. Hindi maraming bawal. Maraming bawal sa ayaw sumunod. Pero sa mga sumusunod, hindi na nila bawal yun. Yun yung kanilang guidelines ng buhay nila. Yun yung daan ng Panginoon. Popularity, second pleasure, distraction ng pleasure for us to receive God's best. Ano po yan? The lust of the flesh. Yung pita ng laman. Inordinate is excessive, extravagant, disorder. Yan po ay sobra. Yan po ibig sabihin ng lust, inordinate, excessive, extravagant. Ang sabi po ng Panginoon sa Hebrews 11:25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Talaga pong masaya, masarap talaga ang kasalanan. Sabi na ng Bible eh, there's pleasure in sin. Tama? Do you agree with me? There is pleasure in sin. Do you agree with me? Say amen. Kaya nga hirap na hirap ka eh. Di ba? Kaya nga yan ang struggle natin eh. Because there is pleasure in sin. Ba't di mo maiwan yung babae? There is pleasure there eh. Ba't di mo maiwan yung sigarilyo? There is pleasure there eh. Ba't di mo maiwan ang pag-inom? There is pleasure there eh. Tama? At lahat ng yan, ng pleasure na yan, ang sabi ng Bible, for a season. Panandalian lamang. Pag may sakit ka na, pag malubha ka na, pag may karamdaman ka na, pag may problema ka na, pag sira ng pamilya mo, sabi mo sa akin ngayon yung pleasure kung nasaan. Nawala ka ng trabaho dahil problema sa pamilya. Nawalan ka ng negosyo dahil sa bisyo. Paano yung mga utang? Paano yung mga pambayad sa bahay, sa tubig, sa pagkain, sa pag-aaral ng mga bata? Pleasure for a season. Nagsaya ka, panandalian lamang. Okay? Mas piliin natin yung mahirapan, ang sabi ni ang Hebrews 11:25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. May pleasure ba sa pag-inom? Yes. Kaya ang sabi ng mga malilikot ang isipan, mga kalalakihan, basta may alak, may balak. Diba? O ilan ang na-rape dahil nakipag-inuman? Umattend ng birthday party. O, naririnig niyo sa mga news. Diba? Iyakan yung kaklaseng babae, sumama yung kaibigan, o isinama ng kaibigan. Birthday party. O, nag-inuman, pinainom, nilasing. Hinalay. Basta may alak, may balak. Kapag Kristiyano ka, layuan mo na yan. Ako kahit red wine, hindi ako iinom. Bakit? Ayoko magpaliwanag eh. Ayoko magpaliwanag. I don't want to distinguish what is red wine. Sabi lang sa akin, yung bang red wine hindi alak? Sir, Tagalogin mo nga yung red wine, pulang alak. Alak pa rin yung sir ah. Ang hirap papaliwanag ka pa eh. Diba? Ay ano yan? Unfermented yan. Ito fermented. Di ba? Na atin, maunawa natin dahil nag-aral tayo. Paano yung mga bago? Paano yung mga bago mananampalataya? Pwede naman pala. Basta red. Pag tinignan niya yung alak, red. Pwede ito, red. Alam mo niya yung unfermented, fermented? I need to be careful.
Di ba? Pag sa akin pag-alak, no. Red man yan, black man yan, whiskey, brandy, black label, blue label, any label, no. When I got saved, no. Masarap uminom? Opo! I'll tell you, ang sarap uminom. Sabi sa inyo, college namin, at the age of 18, 19, nagdadala kami ng case of beer sa loob ng eskwelahan namin. Nagpa-party kami doon kasama teacher namin. Ang sarap uminom. May kasamang sigarilyo. Diba? Pag uuwi ako ng bahay, naka-jeep lang ako, talaga namang hahapay-hapay ako sa daan, susuka ako sa kanan, susuka ako sa kaliwa, ang sakit sa ulo. There's pleasure in sin for a season. It can ruin your life. Nabalitaan nyo na, yung taong matitino, yung mga tatay na matino, pag uminom, sabi nung asawa, ewan ko nga po dyan sa asawa ko, pag nakainom nagwawala lagi. Nawawala sa katinuan. Pag nakainom, nananakit, nagmumura, ang init ng ulo, anong mahawakan, iyahampas. May mga ganun tao Tama? It can ruin your life. Pleasure, masaya, yes. Pero marami nang sinirang buhay yan Huwag mo nang puntahan yan, kapatid. Huwag ka na maghanap ng pleasure kung mananampalataya ka. There is a clean pleasure sa gawain ng Panginoon. I appeal to the brethren, please, never taste wine anymore. Kayo mga bagong mananampalataya, huwag nyo nang subukan. Huwag na po. Tayo mga naranasan na natin, huwag na nating balikan. Tatay Obed, ingatan ang testimony. Ipakita mo sa kanila, binago na ako ni Kristo. No, no, no. Tatingin ko kay tatay, talagang mukhang magaling na manginginom. Talagang parang patibayan tayo hanggang sa matumba sa upuan. Parang ganun ang dating Pero tay, pag nanindigan kayo sa inyong testimony, maraming kaluluwa ang makakilala kay Kristo dahil sa inyo. Dahil sa buhay niyong binago ni Kristo. Ano nangyari dito kay Obed? Di ba? Hindi na umiinom? Talaga? Maraming mamamangha. Mamamangha sila sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag mong hayaang mamangha yung mga tao dahil sa buhay mo na wasak. Baptist yan, ganyan? Huwag. Mamangha sila sa buhay mong binago. Ha? Mahiya po tayo sa Diyos. Pleasure. Huwag tayong maging pleasure seeker. The lust of the flesh. Pag nakakita ka ng maganda, gusto mong ligawan, lust of the flesh. Huwag. Kung may asawa ka na, mangako ka uli. Isa lang ang babae sa buhay ko hanggang humarap kami sa Panginoon. Ako, yung asawa kong yan, napakapalad ko dyan. I'm so blessed. Tayo ka nga, ma. Tayo ka nga, ma. Tayo ka lang, ma. Nahihiya po, Kinakahiya mo ako? Ayan. Ang ganda. Ba't dilaw yung damit niya? Kaya sabi niya, para partner tayo pa pag nag-preach ka. Matatanda na kami. 58 na ako, si Mama 53 sa November. Diba, hindi na kami mga bata para maglaro-laro pa. Hindi na kami mga bata para magwala pa. Diba? I always say, kung matanda ka na at Kristiyano ka at malapit ka nang humarap sa Diyos, huwag mo nang sirain yung buhay mo. Bakit? Tumakbo ka na ng pagkahaba-haba Kung kailan finish line, nasa ka dumapa? Banderang ka po, sayang naman. Di ba? Nagpakapagod ka na. Pinilit mo na yung sarili mo, dinaanan mo na maraming bagyo ng buhay, tumayo ka, nadapa ka, bumangon ka, nagtuloy ka sa Panginoon. Ngayong malapit ka na. The finish line is so near in your life. God is so near.
bigla ka pang nadapa. Binura mo lahat ng ginawa mo in the past. Sinira mo pa yung patotoo mo in the past. Dapat habang tumatagal, mas lalo tayo nagkakaroon ng wisdom. Wisdom. Mas tumatalino tayo. Mas nagiging maingat tayo. Bakit? Sooner or later, I'm gonna face my God. At dadalhin ko sa Kanya, yung tagumpay na ako'y nanatili sa gawain ng Diyos. I've been in the ministry for 37 years. I never quit in the ministry. May pagsubok? Definitely meron. May pagkakataong ayoko na? Yes, meron. Pero pinili ko magpatuloy sa gawain. Ibig sabihin, pwede kang tumagal sa gawain. Pwede. It's a matter of choice. Nadapa, tayo lang. Yung hindi mo nagawa before, gawin mo ngayon. Walang huli. Walang huli. Matagal ka nang save, nahadlangan ka dahil gusto ko nang magpabaptize, pero hindi ako pinayagan ng magulang ko, hindi ako pinayagan ng ate ko, hindi ako pinayagan ng kuya ko. Ngayon, you are on your own. Why not follow the Lord in water baptism and be part of this church? Walang huli. Tagal ko nang save eh. Pero natatakot akong maglingkod sa Panginoon. Natatakot akong maging member ng Baptist kasi ang higpit-higpit ni Pastor Sao ko. Huwag kang matakot sa pastor. Matakot ka sa Diyos na hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban. Walang huli. Amen? Give God your chance to serve your God. Tayo mga adult men, mga senior, 2 taon na lang, senior na ako. Di ba? I'm so proud of it. Bakit? Ang bait ng Diyos sa akin eh. Meron ba akong mga kasakit? Meron. Meron akong calcification of calcium sa aorta. O, sabi, ano ba yun? Merong namumuong calcium sa puso, sa aorta ng puso. O, matatakot ka ba? Siyempre naman. Meron akong gallstone. O, God allows it. Alam nyo kailan yung gallstone ko? Ang sabi ng doktor, 4 centimeter. Nagsama-sama na raw yung mga gallstone. Parang sabi niya, sir, parang Voltes 5. Nag-unite sila, nagdikit-dikit na ganun. Voltes 5, let's bolt in. Hindi na raw mabasa. Natakot ba ako? Definitely. Gano'n ba kalaki yung 4 centimeter? O, di ganun kalaki yun. O. Ganun kalaki. Yung ba, magpapa-stop sa akin, maglingkod sa... The more I need to serve my God. Tama? Oh, kung bigla akong matigok, at least nasa gawain ako ng Panginoon. Kasi naman, I live in worry. Grabe, naglingkod ako sa iyo, Panginoon. Pag ganito naman, binigyan mo ako ng ganitong karamdaman. Hindi ka man naawa sa akin. Why should I worry? When God allowed things to happen in me, it must be beautiful. God has purpose. God has plan. Ang maraming problema sa atin, the broken pieces of our lives, I'll end this. Ganito yung buhay natin. Kung Kristiyano ka, naglalakad ka, there's a broken pieces ng buhay mo. Nadapa ka. Sa pagkakadapa mo, may iniiwang lesson ng Panginoon sa iyo. Tama? Doon tayo natututo sa pagkakamali natin. Nangopya ka, nahuli ka. Hindi ko na gagawin uli yan. Ano yan? Integrity. Di ba? Honesty. Okay? Nahulog yung broken pieces of your life. Ang lesson ng Panginoon dyan, honesty. Okay? Dumang ka uli dito, may nalaglag uli na broken pieces of your life. Nadapa ka uli. Sinubo ka uli. Nag-struggle ka uli. Okay? As you pass by as Christian, yung mga broken pieces na yan, may lesson. Pag hindi mo pinulot yung mga lesson na yan, at inignore mo lahat, at sumama ang loob mo sa ginawa ng Diyos sa buhay mo, pinili ko na nga siya, ito pa naranasan ko. Naglingkod na nga ako, ito pa yung problema ko. Ano ba to, Lord? Nabaliwala lahat yung pain. Ang tawag dyan, pain with purpose. Yung lesson, hindi mo pinulot. Nababaunin mo to reach your destiny. Nababaunin mo to receive God's best para sa iyo. Tinuturuan ka ng Panginoon.
Little by little, along the way, as you pass by in this world, you must learn something. The character of Christ must be embedded in us. Saan natutunan yan? Sa bawat learning, sa bawat pagsubok, sa bawat pain. Damputin mo yung purpose ng Panginoon. Ba't inalaw niya? Ba't may sakit ka? Ba't may problema ka? Ba't gumugulong ka? Ba't bumagsak ka? Ba't di ka nakapasa? Ba't nireject ka? Ba't broken-hearted ka? Ba't wasak ang pamilya? Learn from it. Ano natutunan mo? God allowed those things for us to learn. As you let God in the driver's seat of your life, respect God. Respect the driver. Panginoon, ang buhay ko nasa kamay mo. Dalhin mo ko sa nais mo. I will not complain. May sakit ako? Yes, but I will not complain. May problema ako? Yes, but I will not complain. I'll respect you. Be my driver, Lord. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. Dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na talagang nagmamahal sa amin. Wala kang ninais sa amin, Panginoon, kundi yung best. You want to give your best para sa amin. Ang hiling mo lang sa amin, allow you to be the driver of our life. Many times, Panginoon, pinatakbo namin ang buhay namin. Nabunggo kami, nabalaho kami, nahuli pa kami ng pulis, natikitan kami. Kasi lumihis kami sa daan mo. Lord, sa oras pong ito, tulutan mo po muli, Panginoon. Give us a chance, dear God. You lead our life. Ang kalooban mo, ang naisin mo, ikaw, Panginoon, ang manguna sa buhay ko. Patawad, dakilang Diyos, sa lahat ng kakulitan ko, pagsuway ko, pagtalikod ko, kawalan ko ng pananampalataya. I never deny myself. I usurp authority. Patawad po, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka pa tapos sa akin. You charted my life. And I do believe I can reach my destination because you are the best driver in my life. Habang tayo po'y nakayuko, habang tayo po'y nakapikit, wala po nakatingin sa paligid, kaibigan, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Walang ninais sa iyo ang Panginoon kundi yung best. At sa pagbibigay niya ng best para sa iyo, aalalayan ka niya along the way. Gagabayan ka niya along the way. Ililid ka niya along the way. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Ano man ang daanan mo sa buhay, mabato, malubak, maputik, nandyan ang Panginoon. Ang hiling ko lang sa iyo, i-allow mo si God na magpatakbo ng buhay mo. Habang tayo po'y nakayuko, habang tayo po'y nakapikit, wala po nakatingin sa paligid, na ipangaral po ang salita ng Panginoon. I hope and I pray, natuto po tayo sa salita ng Diyos. The altar is now open for you. Ang pangako mo sa Panginoon, Lord, ikaw ang magpatakbo ng buhay ko. Ikaw, Panginoon. Not me, but you. From now on, I decided I will let my God to run my life. I'll deny myself. I'll obey your will. Purposely, Panginoon, paglilingkuran kita. Matagal ka ng Kristiyano, wayward pa rin ang buhay mo. Why
why not give God a chance to run your life? So magang ito, the altar is now open for you. Dito po sa altar. Dito po. Dito ka mangako sa Panginoon. Yes, dito po. Your life was being charted by God. Nakamapa na yan. Hayaan mo ang Diyos magpatakbo ng buhay mo. Huwag tayo. Huwag ikaw. Subukan natin patakbuhin to, nadapa tayo, nabunggo tayo, nabalahura tayo. You let God run your life. Because we are safe in God's hand.